Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Seeking Heights Arc Part 4 kung saan na-master na ni Ipo ang kanyang bagong version ng Dempsey role. Ngayon naman, makikwentuhan natin ang finale ng Seeking Heights Arc, ang World Champion match ni Nagumo at ang extraordinary journey ni Takamura. Matapos alalahanin ni Dakota ang mga memories niya noong bata pa sila, pinagpatuloy ni Kamugawa ang pagte-training nito para masalo ng maayos sa mga suntok ni Ipo. Ang ating bida naman ay patuloy ring ini-improve ang kanyang Dempsey. Nahawa nga si Kimura at Aoki sa heavy bag dahil sa sobrang lakas ng mga suntok nitong si Ipo. At ang mga markang naiiwan nga sa punching bag ay puro diagonal na nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Kaya naman nasisiguro ni Itagaki na mahirap ilagan ang mga suntok na yon at mahirap din itong saluhin gamit ang mitts. Nang biglang dumating si Yagi para ibigay ang ticket sa world title fight ni Nagumo sa Ryogoku Kokugikan bilang pasasalamat na nakipag-sparring ito sa kanya. At mabilis na umalis si Ipo bago pa ito malit sa laban. Habang nakaupo si Ipo sa ringside, nagulat ito nang malaman niya magkatabi sila ni Miyata ng upuan. At sunod nitong nalaman na si Miyata ay binigyan rin ng ticket ni Nagumo. Hindi nga natutuwa si Miyata na magkatabi sila ni Ipo sa ringside dahil sabi nga nitong dalawa sa kanilang isipan dapat sa loob sila ng ring magtatagpo. Na-imagine ni Ipo kung ano mangyayari kung sakaling natuloy ang kanilang laban. Nang akala niya nahuli niya na si Miyata dahil wala na itong space para magbato ng counter, kumonekta ang right cross ni Miyata sa pisngi ng solid na nagpabagsak sa ating bida. Kaya naman napatayo ito na mangyari yun sa kanyang isipan at sinabing, "Natalo ako." Tinanong ni Miyata kung saan siya natalo. Pero sagot naman ni Ipo na nag-i-imagine lang siya. Kaya naman naiirita si Miyata dito. Sa Kamugawa Gym, nang buksan ni Itagaki ang TV para panoorin ang paparating na laban, nakita nila si Ipo at Miyata na magkatabi sa upuan. At sunod na napatanong kung bakit sa kanila nakatutok ang kamera. In-announce nga na matapos silang talunin ni Nagumo, sila ay nanonood ng front row seat sa laban nito. Kaya naman na-realize na ni Miyata kung bakit sila inimbita sa front row seat na mga yon. Napansin nito na nakatayo si Ipo at tinanong kung anong ginagawa nito. Sabi naman ng ating bida na hinahanap niya ang camera dahil baka nanonood ng gymmates niya sa TV. At gusto nito ipakita na na-enjoy nilang dalawa ang laban. Kaya naman nagalit si Miyata at nalaman nito na si Ipo ay may natural talent para manginis. Nang makita yun ng mga kakilala nila, nagalit si Aoki at Kimura dahil hindi pa rin nagigits ni Ipo na ginagamit sila ni Miyata para i-hype ang match na paparating ni Nagumo. Dahil doon, nagalit si Miyata dito at pinaupo si Ipo sa kanyang upuan dahil masyado na nitong nakukuha ang atensyon ng mga tao. Si Nagumo Ryuji ay pinakilala na at pumasok na sa arena at sabay-sabay sinigaw ng audience sa pangalan ni Nagumo para i-cheer ito. Sinabi ni Miyata kay Ipo, "Oh, akala ko ba mag-cheer ka ng sobrang lakas para sa kanya?" Sagot naman ng ating bida na hindi niya yun ginawa dahil pinagsabihan siya nito na manahimik. Nabanggit ni Ipon na nabasa niya sa magazine na natalo rin si Miyata sa sparring nila ni Nagumo. Kaya sinabi nito na parehas lang sila. At sunod na nag-sorry nang ma-realize nito na hindi pala sila parehas dahil hindi naman bumagsak si Miyata sa sparring. Dahil nga kanina pa naiinis si Miyata dito sa ating bida, sinabi nito na, "Kailangan kong malaman anong nangyari sa sparring nyo. Seryoso ka bang bumagsak ka sa ganun-ganun lang?" Sumagot naman ang ating bida na hindi nga normal ang inaasa nitong si Miyata dahil mula simula sobrang init na ng dugo nito at kanina pa ay ang mga reaksyon nito sa mga ginagawa niya. Dagdag pa nito na parehas silang natalo kay Nagumo. Nagulat si Miyata dahil first time nga lang pumalag ni Ipo sa kanya at mga tuwiran. At muling tinanong nito kung talaga nga bang tinalo siya ni Nagumo sa sparring. Reply naman ni Ipo na, "Kagaya nga lang sinabi ko, natalo ka din naman." Habang nangyayari yun, nagsimula na ang World Champion fight ni Nagumo. Mabilis na ginamit ni Nagumo ang kanyang bilis at ang champion ay hindi makasabay sa liksi nito. Kaya muling nabilib si Ipo kay Nagumo. Si Miyata ay bumubulong nga ng 1-2 habang tinatap ang mga deliri nito. Kaya naman napatanong ang ating bida sa isipan kung bakit niya yun ginagawa. Nang magpapakawala na ng right overhand ng champion, napansin ni Ipo na parang ang may binabalak na gawin ito. Pero bigla nitong tinigil din iyon. At napaisip kung binabalak ba ng champion kumounter ng kanang suntok pagkatapos ng dalawang two left punches ni Nagumo. Napatanong ang ating bida
kung alam pa ni Miyata kung anong binabalak nitong si Champion. Bigla nitong na-realize na alam nga ni Miyata ang nangyayari. At ang timing ng galaw ni Nagumo ay sumasabay sa rhythm ng pagtap ng daliri nito. Sunod siyang napatanong kung bakit natalo si Miyata sa sparring dahil kung alam niya ang rhythm ng galaw ni Nagumo, basic na kukonekta ang counter nito. Nakakasabay na nga ang champion at tila nakukorner na si Nagumo. At narealize ni Ippo kung gaano nga kagaling ang mga world class fighter makapansin ng mga pattern ng mga boksingero. Gagawin na ng champion ang binabalak nitong right counter punch after ng dalawang jab. Pero nauna kumonekta ang counter ni Nagumo dito. Nabilib nga si Ippo sa counter na yun at nasisiguro nito na matapos yun, hindi na makakalapit ng madali ang champion. Subalit si Miyata ay patuloy pa rin sa sabay ng rhythm ni Nagumo at sunod nating nakita na ang champion ay mabilis na sumugod papalapit na para bang walang pakialam sa counter punch ni Nagumo. Nang bumilang ulit si Miyata ng 1, 2, and 3. Sunod nating nakita na pinabagsak na ng champion si Nagumo. Hindi nga makapaniwala si Ippo at sinabi nito na, paano nangyari yun? Miyata, alam mo na mangyayari yun? Pero paano? At sunod na napatanong kung pinagbigyan lang ba ni Miyata ito sa kanilang sparring. Sagot naman ni Miyata na, seryoso ka bang tinalo ka ni Nagumo gamit ang mga pipitsugin na strategy? Kaya naman na-realize na ng ating bida at talagang hindi sineryoso ni Miyata si Nagumo sa sparring. Nang tanongin ni Ippo kung bakit niya ginawa yun, sinagot naman ito na siya nga ang nagtatanong ng question kay Ippo. Sagot naman ng ating bida na talagang napabagsak siya ni Nagumo. Nahirapan siya makasabay sa bilis at sunod na napabagsak ng solid 2 left punches. Muling nakatayo si Nagumo at nang sumugot ang champion dito, mabilis itong nagpakawala ng suntok. Subalit tila wipek ito sa champion at sunod na pinaulan na ng suntok si Nagumo. Dahil doon, nag-glitch na lang ito para makapag-buy time at pahinga. Nang maghiwalay itong dalawa, mabilis na kumonekta ang 2 left jab nitong challenger. Tuwang-tuwa nga si Ippo sa 2 hits na yon, pero hindi naman na-impress si Miyata. At sunod nating nakita na ang champion hindi naapektuhan sa suntok. Kaya naman sabi ni Miyata na, bumagsak ka sa kalimang suntok na yon. Langiya mga par, talagang dinidiin ni Miyata na mahina lang yung mga suntok nitong si Nagumo, no? Paano kaya kung talagang may punch drunk si Ippo kaya siya napabagsak ng mga lefts niyan? Sabi nga ni Miyata na napansin niya na agad dito na magsimula ang kanilang sparring ni Nagumo na kahit nga malikot at mahirap mapredict ang rhythm niya, malinaw pa rin na hindi siya pang world class. Subalit hindi niya pa rin pwedeng seryosohin ang sparring. Kailangan niyang pigilin ang sarili niya na gamitin ng 100%. Dahil kung kinalaban niya nga daw ito ng seryoso, siguradong may injure niya ito at masisira ang world title shot na kanyang pangarap. At iyon nga daw ang dahilan kung bakit siya nag-hold back sa kanilang sparring. Dagdag pa ni Miyata na hindi pa rin siya makapaniwala na napabagsak siya ng mga suntok na kagaya noon. Naniniwala pa rin si Ippo na may chance pa si Nagumo manalo sa laban. Sabi naman ni Miyata na, hindi ka pa ba natututo sa last na laban mo? Ang world stage ay hindi ganun kadali. Habang sinasabi yon, lumanding ng solidong liver blow ang champion na nagpabagsak sa challenger at doon na nagtatapos ang pangarap ni Nagumo Ryuji. Sa labas ng venue, tinanong ni Ippo si Miyata kung gusto ba nitong lumabas para uminom pero tinanggihan siya nito since ayaw niya nga maging friendly sa tinuturi niyang karibal. Bago umalis, tinanong ni Miyata ang ating bida kung sure ba talaga na wala siyang problema. Umiti si Ippo at sinabi nito na yun nga din ang akala ng mga gymmates niya. Pero goods lang siya at sunod nitong sinabi na magte-training siya ng mas maigi para sa kanyang comeback match. Umalis si Miyata habang sinasabi nito sa kanyang isipan na hindi lang si Ippo ang nangangarap na magkaharap sila uli sa loob ng ring. Kinabukasan habang nagro-roadwork kasama si Wanpo, hindi pa rin makapaniwala si Ippo na natalo si Nagumo ng ganun-ganun lang. Pero alam din niya na hindi talaga ganun kadali ang boxing. Biglang naalala ng ating bida ang mga panahon nung magsimula siya magboxing at maging JBC champion. At feeling nga nito na nagkaroon siya ng panibagong buhay nang mangyari yun. Naniniwala nga ang ating bida na marami siyang nakuha at natutunan ng dahil sa pagbaboxing. Dahil nga mahal niya ang boxing, nahihirapan siya itong iwanan. Pero at the same time, habang tumatagal mas lalo itong umihirap gawin. Naalala ni Ippo ang sinabi sa kanya ni Takamura tungkol sa line na yun.
kung saan yun nga ang nagsiseparate sa mga normal na tao at halimaw na kagaya niya. Sa tingin ni Ippo na nagigets niya na si Takamura at gusto nito maging mabangis na hayop siya. Pero sa palagay ng ating bida na ang pagiging mabangis na hayop ang pinakamalabong mangyari sa kanya. At sunod na napaisip kung may progress na ba siya sa kanyang goal na maging isang malakas na tao. Biglang dumating si Lei Tagaki at sila ay naghahanda para sa kanilang mga parating na laban. Nabanggit ni Aoki na si Kimura ay nahihirapan sa kanyang weight control at sa tingin nito na kailangan na nitong umakyat sa lightweight division. Sa huli, chinner ni Ippo ang tatlong ito na sana sila ay manalo sa kanilang mga laban. Sa araw ng kanilang mga laban, nanood si Takamura at Ippo sa Korakuen Hall. Nanalo si Itagaki by decision. Sabi nga ni Kimura kay Itagaki na paroorin siya nito at papakita niya kung paano gumalaw ang isang veteran boxer. Sa simula, lamang na lamang ito sa kanyang laban at sunod-sunod na nagpaulan ng mga solidong suntok. Pero nang dumating ang round 5, nakita na naman natin ang lantang gulay na Kimura at sunod itong nagkikilin sa kalaban hanggang sa hatulan ito ng referee ng draw. Positive pa rin si Ippo dahil hindi pa rin nga daw natalo si Kimura at ito ay draw lang. Na magsimula na ang laban ni Aoki, mabilis itong nag-squat at nailangan ng suntok ng kalaban. Na-excite si Ippo dahil paparating na ang frog punch. Pero sabi naman ni Takamura na lahat nga daw ng laban ng gabi na yun ay matatapos via decision at walang mananakaut. At sunod nating nakita na nasalag ang signature move na frog punch ni Aoki. Sa tingin ni Takamura, ang laban na yun ay matatapos via decision since ang secret weapon ni Aoki na frog punch ay sobrang kilala na. Kailangan na lang maging kalmado ng kalaban, itaas ang depensa at hintayin ang paparating na frog punch. Ang kalaban nga ni Aoki ay dumepensa lang at hinintay na ibataw ni Aoki ang frog punch. Pero hindi pa rin sumusuntok ang ating idol na si Aoki. Kaya naman na-realize na ni Ippo na yun nga ang bellhorn frog punch na kumonekta ng solido sa kalaban ni Aoki. Dahil doon, bumagsak ito at nagresulta sa knockout win ng ating idol. Habang nagsiselebrate si Aoki sa kanyang pagkapanalo, na-realize ni Ippo na gusto na rin niyang lumaban ulit sa loob ng ring. Alam ni Takamura kung ano ang iniisip ni Ippo. Kaya binanggit nito na matapos i-surrender ng ating bidang JPC title, nalaman nito na hindi pa siya handa sa world level. At si Ippo ay ngayon nasa awkward position. Sunod itong napatanong kung bakit gusto bumalik ni Ippo sa ring at kung ano ang gusto nitong gawin. Subalit hindi pa nga daw clear kay Ippo kung ano ang kanyang gagawin. Pero gusto nitong ipakita kay Kamugawa ang new version ng Dempsey Roll. Dahil nararamdaman ng ating bida na ang paghihirap nila ni Kamugawa para sa pagpe-prepare ng katawan ni Ippo sa new Dempsey Roll ay nagbubunga na. Naniniwala din si Ippo na pag naipakita niya ang new Dempsey, makakatulong ito sa pag-usad ng kanyang boxing career. Bago umalis, sabi ni Takamura na kung gusto nga daw yun ni Kamugawa, pagpatuloy niya iyon. Pero siguraduhin lang na wag niya itong i-disappoint. Hinatid ni Ippo si Kimura sa bahay dahil ito nga ang pinakanapuruan sa kanila. Habang naglalakad, nabanggit ni Ippo na naniniwala siya magkakaroon ng chance magka-title match si Aoki laban kay Iga. At sunod nitong sinabi kay Kimura na dapat siyang umakyat na ng weight class para magtuloy-tuloy ang kanyang pagkapanalo. Ngunit hindi nag-agree doon si Kimura at binanggit dito na mas mahirap pa ang ginagawang weight control ni Takamura at Miyata sa kanya. At ayaw niyang gumawa ng mga palusot tungkol sa kanyang weight control. Sunod nitong sinabi na feeling niya na walan lang talaga siya ng goal, kaya kulang siya ng motibasyon pagdating sa boxing. Pero naniniwala siyang dadating ang kanyang goal at magtitiis muna kahit pa nasa pangit na posisyon nito. Sa boxing gym, si Kamugawa at Takamura ay nagpipit practice at pagkatapos nilang dalawa, sunod agad na pinasalang si Ippo. Matapos yun, nabilib sila Aoki at Itagaki. Dahil kahit nga pinagsunod ni Kamugawa ang meet practice ni Takamura at Ippo, mas mukhang pagod pa ang dalawang boksingero kaysa sa kanya. Sa loob ng office, nang umububigla si Kamugawa, sinabi ni Yagi ang kanyang pag-aalala kay Kamugawa dahil back-to-back itong nag-meet practice. Pero sabi ni Kamugawa na ang mga suntok nga doon na pinapakulan ni Ippo at Takamura ay binibigyan siya ng lakas. Nang sabihin ni Kamugawa na si Ippo at Takamura nga ay nasa perfect shape, sinabi ni Yagi na itutuloy na nila ang kanilang planong event para sa comeback fight ni Ippo. Kung saan ang main event sa gabing iyon ay ang laban ni Takamura at ang semifinal ay ang laban ng ating bida at iyon ay gaganapin matapos ang 2 buwan. Nang lumabas na ang magazine na may balitang may darating na laban si Ippo at Takamura,
Nalaban agad ito ni Date, Okita, Imai, Sendo, Hoshi at Miyata. Dahil nga sa balitang iyon, mabilis na pumunta ang mga reporter sa Kamugawa Gym upang kumuha ng komento kay Champion para sa paparating nitong WBA at WBC title defense match. Mabilis naman itong pinalis ni Takamura at sinabing hindi nila kailangan kumuha ng komento para lang sa walang kwentang title defense. Si Ippo at Takamura ay sabay na nag-roadwork. Iritang-irita si Takamura dahil isa na namang title defense ang kanyang lalabanan. Tinabihan ni Ippo ito na huwag nitong sabihin na wala siyang pakialam sa laban na yon, since historic title match nga ang paparating na laban at first time lang sa Japan. Sagot naman ni Takamura na sayang nga lang daw ang oras doon at gusto na nitong kumuha ng bagong belt sa higher weight division. Hindi nga magets ni Ippo kung bakit walang kwenta ang tingin nito sa mga ganoong laban. Binanggit naman ni Takamura na hanggat hindi niya pa nakukuha ang heavyweight belt, hindi niya pa pwedeng sabihin na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Pero hindi pa rin magets ni Ippo kung bakit ganoon mag-isip si Takamura. At sunod nitong sinabi na minsan nga daw, napapaisip siya kung napipil ba ni Takamura na ang lowly niya. Since nasa posisyon si Takamura na wala pang nakakagawa at nakakaintindi sa piling na ganoon. Sabi naman ito na, lahat naman nagsimula sa wala. Meaning, parehas lang ang pinanggalingan natin. May mga bagay na nagpainit ang dugo natin na sa boxer. Sa simula, para kang flat lang ang daanan. Pero bigla ito naging matarik at sunod na naging parang bundok na maraming pagsubok. Tatanggalin mo lahat ng kalaban na nakaharang hanggang sa makita mo ang tuktok. At doon sa taas, isa lang ang pwedeng tumayo. At pag natalo mo na ang huling pagsubok, makikita mo ang view na tanging mga taong nakabot lang doon ang nakakita. At ang lahat ng boksingero ay ginagawa ang lahat para makita yon. At sunod nitong sinabi na, huwag mong tawagin ang lugar na pinagpapaguran namin na lonely, kundi tawagin mo itong extraordinary. Habang nasa tuktok nga daw, ang mga stars o mga legendary boxer kagaya nila Joe Louis, Sugar Ray Robinson at Muhammad Ali ay ngingiti sayo mula sa taas. Nagulat nga si Ippo dahil kahit nga nandun na si Takamura, mas mataas pa rin ang pangarap nito. At narealize ng ating bida na kinakalaban ni Takamura ang mismong history. Sabi ni Ippo dito kay Takamura na hindi niya nga daw alam ang kanyang sasabihin. At sa tingin niya na hindi niya kayang gawin ang ginagawa ni Takamura. Pero reply naman ito na, lagi mong iniisip kung kaya mo ba o hindi ang mga bagay-bagay, no? Huwag kang masyadong mag-isip. Simple lang, gagawin mo ba o hindi? At napaisip si Ippo na dahil nga paparating na ang kanyang comeback fight, mas lalong lumakas ang loob nito na gagawin niya ang lahat. At doon na muna magtatapos ang ating video. Putik mga par, mahinang uri lang pala sinago mo sa paningin ni Miyata, no? Akala ko nahirapan talaga si Miyata sa sparring niya dun eh. Naawa lang pala dahil baka ma-injured, lang hiya. Ibang level talaga kapag world class fighter na. Ano sa tingin niyo mga par? May punch track kaya talaga si Ippo kaya siya napabagsak ng mahinang left punches ni Nagumo? Tas ang angas din talaga ni Takamura kapag seryoso eh. Talaga nga namang extraordinary. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala ulit si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!